Facebook marketing. Dito ituturo ko kung paano gamitin ang Facebook as marketing tool natin para kay TPC. Guys, proven and tested na to. Kasi yung mga kumikita na nating upline, ang average ng pay-in nila sa Facebook marketing lang nila nakukuha. Kung naging effective to sa kanila, naging effective sa akin, I'm sure magiging effective din to sa iyo. Kung willing ka lang matutunan kung paano. Okay guys, kung ikaw ay medyo nahihirapan ngayon magpa-join sa Telepreneur, ay huwag mawala ng pag-asa. Kung lahat ng kakilala mo, kaibigan mo, na in-invite mo na, ay nireject ka, normal lang yan kaibigan. Kasi minsan, kung sino pa yung kaibigan mo, kakilala mo, at minsan kapamilya mo, sila pa yung hindi maniniwala sa'yo. Sila pa yung magne-negative. Kaibigan, ang rejection po ay kasama sa buhay networker. Gusto ko lang maintindihan mo kaibigan, normal lang yan. Lahat ng naging successful na networker, dumaan dyan. So pag na-reject ka, okay lang yan, move on lang, hanap ng iba. Rejection is very normal sa industry natin. Understand that it is part of our business. Pero ang pinaka-importante, kung paano ka mag-react or mag-respond sa rejection. Kaya isa sa mga sekreto ay huwag kang magpapa-apekto kaibigan. Ito yung motto ng mga networker. Some will join, some will not, so what? Someone is waiting. Bottom line, sa negosyong to, normal lang na merong hindi sasali. Pero sa ayaw at gusto natin, meron at meron pa rin sasali kaibigan. Tama ba? So guys, doon po tayo mag-focus. Hahanapin lang natin yung mga tao na interested sa TPC, yung mga tao na gustong kumita na extra income, yung mga tao na gustong mag-loading business, yung mga tao na magastos sa load at gustong maka-discount sa load, yung mga tao na may pangarap at gusto yumaman. Guys, napakalaki ng market natin. Hahanapin mo lang sila at hinihintay ka lang nila na i-share mo sa kanila si TPC. Huwag po nating sayangin yung oras natin guys sa mga negative na tao. Hayaan lang natin sila, and I'm sure pag kumita ka na sa TPC, mabilis pa sa alas 4 guys, sasali din yan. So guys, focus muna tayo sa positive at interested sa TPC. At good news kaibigan, nasa Facebook lang sila. Sa Facebook tayo mangingisda, at dito natin sila mahahanap. Diba karamihan sa ating mga Pinoy may Facebook account na? Bata, matanda, mangipin o wala, may Facebook account na. At ito pa ang malupit. Kahit gaano ka busy, may time at may time pa rin yan sa Facebook. May time pa rin yan para mag-post sa wall. May time pa rin yan para mag-upload ng pictures niya. At may time pa rin yan para tingnan ang mga updates sa timeline niya. Meaning, napakalaki talaga ng market natin sa Facebook. Imagine, hindi lang Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede natin alokan ng TPC. Pati OFW, pwede din. Okay guys, bago natin simulan ang Facebook marketing, share ko lang tong sales cycle. Kasi magagamit po natin to. Okay, ito po yung sales cycle, prospecting, after prospecting, presentation, then handling objection, then closing, then after closing, balik na naman sa prospecting. Paikot-ikot lang po yan guys, ano. So, explain ko lang po tong prospecting. Dito po natin magagamit yung Facebook marketing. Dito po sa prospecting, sa paghahanap natin ng mga interested. Dito rin po natin magagamit yung social media like Twitter, yung sulit.com, anything na magagamit sa paghahanap. Next po niyan is presentation. Dito naman yun papasok yung video presentation natin, di ba? Kahit di ka marunong mag-present, no worries po kasi meron naman po tayong video presentation. So after presentation, ito po guys, take note po, ito yung pinakamahalaga, handling objection. Kasi madami po talagang tanong yan. So, I suggest kaibigan, aralin nyo po si TPC. Pag-aralan po natin yung negosyo natin, no? Para pag may tanong, alam po natin paano sagutin. Paano i-handle yung mga objection nila. Then, after po handling objection, meron po, ito po yung mahalaga din, closing. Kasi po, kahit gano'n ka po kagaling mag-prospect, gano'n ka kagaling mag-Facebook marketing, gano'n ka kagaling mag-present,
gaano kagaling mag-handling objection. Kung hindi mo rin yan na-close, useless po lahat, kaibigan. So, ito po yung pinaka-importante din, yung closing. So, siguro gagawa na lang po ako ng video regarding closing. Pero, share ko lang po yung ginagawa ko. Simple lang naman po ginagawa ko, kaibigan. Tinatanong ko lang yung prospect ko. Tinatanong ko lang minsan, ganito, kailan po kayo magjo-join sa TPC? Or, kailan nyo po plan simulan si TPC? Yan guys, effective yan sa akin, yung mga tanong na yan. Kasi, dyan ko nalalaman kung gaano talaga siya ka-interested sa TPC. Kasi minsan, pag sumagot siya, ASAP, doon ko nalalaman kung gaano talaga siya ka-interested. So, pwede nyo ring subukan yung closing na yan. Closing technique na yan. Okay? After closing, balik na naman sa prospecting. Paikot-ikot lang po, kaibigan. Okay, una, alamin muna natin ano ba yung goal natin or objective. Objective, mag-market sa Facebook. Second, maabot o mahanap natin yung target market natin. Remember yung sinabi ko kanina na dun lang tayo magfo-focus. Okay, sila yung mga target market natin. Ito yung tanong. Paano natin maabot o mahanap ang target market natin? Simple lang po, in the form of advertising. Okay guys, tayo po yung magiging artista dito, meaning tayo magiging endorser, magpo-promote, mag-advertise ng produkto natin or services ng TPC. Okay, dito na papasok yung posting and tagging. Mamaya explain ko kung paano gawin to at yung mga advantage nito. Lastly po, ang objective natin ay palalawakin ang network sa Facebook. Dito na papasok yung pag-add friends sa mga di mo kilala sa FB, pag-join sa mga iba't ibang group page, at paggawa ng sarili mong group page para lumawak ang network mo. Okay, simulan na natin. Una, kaibigan, I suggest Facebook cover mo pa lang, mai-emphasize na natin sa kanila na meron kang pinagkakaabalahan na extra income or negosyo. Para pag nakita nila ito, makakapag-create agad tayo sa kanilang isipan ng interes. For example, tulad nito, nilagay ko po magninegosyo gamit ang Facebook. So, every time na may mag-open ng FB ko, makikita nila agad yung Facebook cover ko na may nakalagay na magnegosyo gamit ang Facebook. So, makakapag-create agad ako ng interes sa kanilang mga isipan. At magtatanong sila ngayon sa akin, paano ba magnegosyo gamit ang Facebook? So, doon pa lang sa pamagitan ng Facebook cover ko, nabubuksan ko na ang aking pinto para i-share sa kanila si TPC. Kaya no choice sila at kukontak sila sa akin at mag-i-inquire about sa pinagkakabalan kong negosyo. So, dun ko po nasisimulan ipasok si TPC. Okay, next. Ito na po yung pinaka-main event natin, yung pag-advertise gamit ang posting and tagging. Actually guys, ginagawa na natin to araw-araw sa tuwing nagpo-post tayo sa wall natin or nag-upload ng mga pictures natin. So, madali lang po to at ginagawa na natin to, kaya di na po bago to, kaibigan. So, simple lang naman po ang objective natin dito, maabot at mahanap yung mga targeted market natin at makakuha ng mga interested na prospect. So, ano po ba yung ipopost natin? Ito lang po yung concept, dapat catchy or nakakakuha agad ng attraction or interest. Example, tulad po nitong picture na to, proof of income mo sa TPC. Napaka-effective po niyan, kaibigan. Kasi ang Pinoy, result-oriented po yan. Meaning, marami sa atin to see is to believe. Tulad yan, nakaka-attract yung 24,000 na income. At lalagyan mo lang ng konting testimonial. Kunwari, ang resultang yan ay hindi drawing. Kinita ko sa TPC, extra income lang. At pag ipopost mo yan sa wall mo, lalagyan mo lang ng description na nakakakuha agad ng interest tulad niyan. Kunwari, 24,411.80 extra income gamit lang ang Facebook at cellphone mo. Magastos ka ba sa load? Paano kung sabihin ko sa'yo na pwedeng i-convert ang expenses mo sa income? Gusto mo malaman? PM or text me. Ask me now. At ilalagay mo lang yung mobile number mo dyan. At kung may website ka, ilagay mo rin. At huwag mong kalimutan, kaibigan, na pinakamahalaga, ilagay mo yung video presentation mo, yung link. At pagkatapos po niyan, huwag kalimutan mag-comment. Ang ilalagay sa comment ay yung video link ng video presentation mo.
At laging tatandaan kaibigan na every time magpo-post ka tulad nito, huwag nyo pong kalimutan mag-tag. Kasi po, ang posting at tagging magkapatid po yan. Laging tatandaan, pag nagpo-post ka, tapos walang tagging, useless po yung pagpo-posting nyo. Kasi po, ang mahalaga po, merong makakita sa pinopost natin. So, dito na po papasok yung tagging. So, after mo mag-post, itatag nyo lang po sa friends nyo po, sa friends list nyo, itatag nyo lang po. So, ganun lang po palagi kaibigan. Every time na may nag-a-accept sa friend request mo, i-post mo lang po sa wall niya yung mga pictures na yon, or araw-araw nyo lang pong gawin, i-post nyo lang po yan sa wall ng mga friends nyo. Mag-post ka rin sa mga fan page, celebrities, schools, businesses, and etc. Araw-araw mo lang po gawin kaibigan, at tiyak sila na yung kukontak sa'yo. Napaka-effective po niyan. Okay, tanong. Paano naman upline kung wala pa akong resulta kay TPC? Okay, ganito lang po yun guys. Gumawa lang po kayo ng photo album at i-post mo lang ang mga resulta ng mga uplines or mentors mo or yung mga may resulta na kay TPC. At mag-post din ng mga pictures na related kay TPC. Alam mo kaibigan, lahat naman po nagsimula sa wala. Kaya po wag po kayo mag-alala. Gawin mo lang, i-post mo lang muna yung mga resulta ng mga upline mo. Then darating din po yung araw na magkakaresulta ka rin. Reminders po, every time na magpo-post tayo, laging tandaan, dapat nakaka-interest or nakakakuha ng attraction. Dito po lalabas yung pagiging creativity natin. So, bahala na po tayo dumiskarte. Okay, next, palawakin ang network sa Facebook. Okay, paano to? Okay, gagawin mo lang, kaibigan, mag-add ka ng friends dito sa Facebook. Add friends 1 to 3 daily. Huwag mong damihan para hindi ka masuspende. Warning, maaari kang mablock sa Facebook. Kaya hinahinay lang kaibigan sa pag-add. Or I suggest, gumawa ka ng second account or dummy account. Example, Reggie Gamboa Telepreneur. Para dito mo magamit yung pag-a-add friends ng marami sa second account mo. Kasi the more na madami kang friends, the more na madami kang napopost sa wall nila, at the more na madami kang natatag, the more din po na madami kang mako-close sa TPC. Another thing na gagawin para lumawak ang network ay mag-join sa mga group page sa Facebook. Search ka lang ng mga group page sa Facebook. Example, kung saan province mo. Kunwari, Jensan. I-search mo, type mo lang Jensan, then lalabas po yung mga group page ng Jensan. Then, request ka na mag-join doon. Then, pag na-approve po kayo guys, doon na po kayo magsimula mag-post sa wall doon sa group page na yon. Madami pong group page sa Facebook. Type nyo lang, hanap lang po kayo. For example, mga OFW, samahan ng mga macho, samahan ng magaganda at sexy, kung ano-ano pa po kaibigan, madami po dyan. Hanapin nyo lang po at mag-request sa group page na yon. Guys, sa negosyong to, ito lang ang gagawin natin, copy business, meaning gagayahin lang natin mga ginagawa ng mga upline natin, yung mga may resulta na sa TPC. Kasi ganito lang naman yun. Ano po ba ang pinagkaibahan ng may resulta na sa mga wala pa? Bakit kaya sila kumikita? Bakit ikaw hindi pa? Or bakit kaya hindi pa ako kumikita? Natanong mo na ba ito sa sarili mo kaibigan? Simple lang naman po ang sagot dyan. Meron nang ginagawa yung mga kumikita na marahil hindi mo pa nagagawa kaibigan. So kung gusto natin kumita gaya nila, simple lang po. Aalamin natin at gagayahin natin yung mga ginagawa ng mga kumikita. Kasi ganito lang yan kaibigan. Yang may resulta na or yang kumikita na, meron lang yang alam na marahil hindi mo pa nalalaman. Meaning, kailangan din natin bigyan ng oras at effort para pag-aralan ang negosyo natin kaibigan. Example, di ba kung magnenegosyo ka, di ba dapat meron kang kaalaman kung paano patakbuhin ang isang negosyo para hindi ka malugi? Tama po ba? Another example, kunwari salesman ka.
Di ba bago ka nila isabak sa pagbebenta, dadaan ka muna sa training, aaralin mo muna yung produkto mo bago ka nila isabak sa pagbebenta. Same lang din po dito kaibigan. Kailangan mo rin pag-aralan ang produkto mo. Kasi gusto kong maintindihan mo kaibigan, kahit ikaw ang pinakamagaling mag-prospecting, kahit ikaw ang pinakamagaling na mag-Facebook marketing, kung hindi mo alam ang produkto mo, hindi mo ma-close din yan. Bakit? Simple lang kaibigan. Paano mo siya mapapasali kung ikaw mismo di mo alam pinasukan mo? Paano kanya pagkakatiwalaan as a business partner kung ikaw mismo di mo alam ang negosyo mo? I hope you get my point. Bottom line, kailangan natin pag-aralan ang negosyo natin. Sabi nga nila, bago ka daw mag-earn, kailangan mo daw ng L. Ano yung L? Meaning, learn muna, then susunod na yung earn. Tama. Then pag natuto ka na at meron ka ng knowledge sa negosyo mo, ito ang next mong gagawin. Mag-duplicate ka kaibigan. Meaning, kung ano yung natutunan mo, ituro mo rin sa downline mo. At kung ano yung ginagawa mo, i-share mo sa kanila. At sa pamamagitan niyan, na-multiply o na-duplicate mo ang sarili mo. At dahil dyan, nakapag-leverage ka na. Meaning, may nagtatrabaho para sa'yo. Di ba masaya yon? Kumikita ka dahil may tinulungan ka. At dahil may tinuruan ka. At dahil dyan, nakabuo ka ng leader sa negosyo mo. Kaya dito kaibigan, teamwork tayo. Kaya nga ang meaning ng TPC, teamwork is the pride of the company. At by the way, nakalimutan ko pala, i-add friend nyo po pala yung mga upline na kumikita na sa TPC para makakuha kayo ng idea sa mga pinopost nila. At last po kaibigan, mag-post po tayo ng mga advertise sa mga pre-posting ads tulad ng sulit.com.ph. Mag-ads po kayo dyan kaibigan kasi effective din po yan. Okay, maraming salamat. God bless. Reggie Gamboa ang iyong upline. Salamat.